Hi guys! Heto na naman ako para sa isa na namang series ng Pinoy Rants. Nagpaplano ka bang magtayo ng tindahan sa Pilipinas? I believe that putting up a business like tindahan or a sari-sari store, it is the easiest but the worst business plan na meron ka. I'm not saying na wala kaming tindahan sa probinsya o sa Pilipinas. Pero nga lang, especially kung yung settings o yung location na pagtatayo mo ng tindahan mo, ng sari-sari store mo sa probinsya, na napapaligiran ka ng buong kapamilya mo. All are your relatives. That's a worst business idea. Sakit sa ulo lang eh. Di ba bakit ganun? Parang ang hirap-hirap ng mga magnegosyo sa Pilipinas. So usually Filipinos are just have a small capital. So for you to start a business, hindi mo naman pwedeng gawin na malaking supermarket. Kasi you can't afford it. It's really expensive. Hindi ka naman pwedeng magtayo ng magandang restaurant. Hindi ka naman pwedeng magtayo ng isang kumpanya, malaking building. Kasi nga, maliit lang yung capital ng mga Pilipino. Although I'm not saying it applies to everyone, but a lot of Filipinos really wanted to become a businessman. Since maliit yung capital, they would start with sari-sari store. Like, on my observation, magtanong ka sa mga tindera o sa mga may-ari ng mga sari-sari store sa Pilipinas, especially probinsya, and surrounded by their relatives, ang haba ng listahan. Alam mo yung tipong hindi ka makahindi kasi nga kamag-anak mo. Okay, kunyari, nabuisit ka na talaga kasi utang na lang ng utang. So, pag pinagalitan mo naman, sila pa tong galit. Kasi parang kasalanan mo pa na nagtayo ka ng tindahan kaya hindi sila nakakautang. Instead of, dapat sila yung, alam mo yun, yung hihingi ng favor sa'yo, magsasalita ng maganda sa'yo kasi nga sila yung nangangailangan. Kailangan nila ng mangutang. Pero ang nangyayari, ikaw pa yung mapapasama. Ang tindahan kasi, especially yung mga small time lang na mga sari-sari stores, siyempre na lang ng mga tinda niyan, itlog, dilata, konting chichirya, tuyo, asin, mga basic needs ng isang bahay. Yun lang laman naman ng tindahan eh. Tapos, ang tubo doon, kung tutuusin, maliit lang. Kasi siguro, maubos mo yung buong betchen, isang pack ng betchen na ilang laman yan, 20. Pag naubos mo yan, that's the time na magkakaroon ka ng 5 piso or 3 piso. Something ganyan lang, hindi naman siya pag naubos mo isang pack na yung meron kang 100 pesos. So, ganun lang kaliit. So, how could you become successful in your business kung more than 50% of your money is just, providing these utangeros and utangeras what they need. And then yung pera mo, ikaw yung kinakapos ngayon. So hanggang sa dumating yung time na yung laman ng tindahan mo, bakante na. Wala ka nang ititinda. So, may sakit ka na sa ulo dahil ang hirap nilang singilin, wala pang laman yung tindahan mo. Ang mangyayari, talo ka. Kasi patay negosyo mo. Diba kaya nga, ang iba, pag nagpaplano ng sari-sari store, they would want yung nasa bayan sila, yung malaki-laking pwesto, para yung target na customer nila is everybody in the town. Kaysa sa isang barangay ka lang, nasa isang purok ka, tayo ka ng tindahan doon, then you are surrounded by your relatives, Filipino relatives utang lang kababagsakan. Ang masama pa noon, minsan, na-experience namin, gabing-gabi na, gigisingin ka, para lang mangutang ng itlog. Diba, nakakabwisit? Okay, sana kung pera yung pumasok, utang eh. Actually, hindi naman masama talaga mangutang sa isang tindahan. Pero, promises kasi nandyan pag nangungutang isang tao Pero once na siningil mo na, ang dami ng kwento. Na paano, wala kang karapatang maningil sa akin ngayon kasi wala akong pera. Bela, at buti nga sa'yo. Parang ganun yung reaction na matatanggap mo sa kanila. Pero, during the time na nangungutang sila, para naman silang basang sisiw na akala mo hindi nakakain sa loob ng 1 taon. So, kung ako,
pag ninegosyo sa Pilipinas, in that settings, ayoko mag-sari-sari store. Yung tita ko nagsasari-sari store. Kailangan matapang ka. Medyo mahigpit ka sa nangungutang. Kasi hodang ka, mag-anak mo yun or not. If nangutang na sila ng medyo dami-dami na, you have to put a stop sa pangungutang nila. So parang kawawa naman yung mga small-timers sa mga businesswoman and businessman ng mga Pilipino. Kasi nga, pinaiikot lang ng utang. So sana naman, if ito mangungutang sa atin sa Pilipinas, pagtindahan naman, bayaran naman natin. Kasi nga, kaunti lang naman yung kapital ng mga yan eh. Pero tingnan nyo to ha, ito yung reality. Pag malaki yung tindahan, walang nangungutang. Diba? Pumunta ka sa bayan, isang malaking supermarket or malaking tindahan. Hindi siya supermarket talaga, pero malaking tindahan. Try mong umobserve ng isang oras. Wala kang maririnig na, ay pautang po ng ganito o palista po ng ganyan. Pero, pag pumunta ka sa isang barangay lang, merong isang maliit na tindahan, abangan mo, after an hour, may mangungutang na. So, paano ka uunlad? Kaya, yung pagkakaroon ng sari-sari store is not actually the best idea if you wanted to put up a business in the Philippines. Especially, pag small capital lang meron ka. Might as well, baguhin mo yung treatment mo sa kanila. As in, no utang at all. Medyo masakit yon para sa mga tao nasa paligid mo, especially your relatives. But, you have to do that. Or else walang mangyayari sa'yo. Kung gusto mo, mag-ipon ka na lang ng mas malaking kapital, then put up a business sa bayan. Or let's say, make sure na yung business na itatayo mo is, yung target market mo is not just yung people around you. It should also coming from other places. Para, siguradong kikita ka. Masasabi mong, swak na swak, nakabuhayan. So, yung sari-sari store, na swak sa nakabuhayan, ay mangyayari lang kapag you're not surrounded by your relatives. Diba? Ciao! You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been, and life